everyone! Welcome back to our channel. And today guys, gagawa tayo ng isa sa Ilocano kakanin. Tinatawag namin itong kaskaron. But before anything else, I just want to say thank you sa mga patuloy na sumusuporta sa amin, sa mga nag-like, nag-share at nag-share. And bago tayo mag-start nito, gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-like, nag-subscribe at nag-share ng videos natin at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. And so, itong gagawin natin guys, bale, ito yung kalimitang minimerienda namin sa probinsya. So, siguro yung mga Ilocano dyan, alam na nila to. Tinatawag namin itong kaskaron. Tama ba ate? Kaskaron? Kaskaron. O tinudtudok. O tinudtudok sa Ilocano. So, start na natin guys. So, para sa ating kaskaron guys, konting-konti lang yung gagamitin nating ingredients. Ang mga ingredients natin, evap milk, mga 3/4 cup, 1 egg, 1 1/4 teaspoon of baking powder. Tapos kakailangan din natin ng makapuno, yung nasa bote. O kung meron kayong fresh, mas masarap. Then glutinous rice. Bali itong gagamitin namin is 400 grams. And then yung coconut, shredded coconut, unsweetened. Ayan. So yan lang yung mga kakailangan nating ingredients para sa ating kaskaron. So nilagay na namin yung isang itlog dito guys sa ating maliit na palanggana. So, basagin mo lang siya. And mix mo. And then, isusunod natin yung ating evap milk na 3/4 cup. Yan. Along with the egg. So, pag okay na yon, lagay na rin natin ang ating baking powder. Yan. Para ma-incorporate siya lahat. Kasama yung egg at saka yung ating egg and ang ating baking powder. So, after ng baking powder, ilagay na natin yung coconut strings or yung makapuno guys. Yan, ilagay na natin. So, maglalagay kami muna ng, tatansyahin nyo din guys ha, kung masyadong madami, huwag nyo ilagay lahat yung isang garapon. So, pwede siya siguro mga 3/4, or hatiin nyo na lang muna. Then, after nun, ilagay mo na rin ang inyong glutinous flour. Yan. Bali, itong nabili namin is 400 mg. 400 mg? Tama ba ako? 400 grams. Kasi walang 500 na ano.
consistency niya, guys. Hindi kailangang watery. Kasi ipiprito pa natin to eh. Hindi pwedeng matubig. Sakto lang siya. Hindi din siya matubig, hindi din siya super dry. Ayan. So, okay na yan. And, magre-ready na tayo for our frying ng ating dough. Ayan. Ayan. So, ayan na guys. Gumamit na lang kayo ng kutsara para gusto nyong pantay-pantay yung gawa nyo. Or you can use it by your hand. Kung marunong kayo magtansya, walang problema. So sa 400 grams guys na glutinous flour, nakagawa kami ng 32 pieces. Ayan, ipare-parehas nyo na lang yung bilog niya. So, nagpe-preheat na kami ngayon ng aming frying pan para iluto na natin to. So, pag golden brown na siya guys, pwede nyo nang alisin para sure na pag ganyang golden brown na siya, yung kulay niya, ibig sabihin, luto na yan sa loob. Basta wag lang masyadong malakas yung apoy nyo guys ha, para hindi masunog kaagad, tapos yung loob, hilaw pa. So dapat katamtaman lang. So, para sa ating pang-coating guys, maglalagay ka ng 3/4 cup ng brown sugar or yung muscovado. Then, mga 2 tablespoon or 1/4 cup ng water. So, pag nakita nyo na siya na nag-bubbles guys, pwede nyo nang ilagay yung ating nilutong kaskaron. Ayan, para malagyan mo na siya ng coating. Medyo binawasan namin yung pang-coating guys kasi hindi rin naman masarap pagka masyadong matamis. So, kung gusto nyo ng matamis, pwede mo siyang gawing 1 cup or 1.5 cup of brown sugar. Tapos, tansyahin mo na lang yung kanyang tubig. Dagdagan mo yung 1/4 cup or 1/4 cup tapos 1 cup of brown sugar. Pero yung ginawa namin parang 3/4 cup lang siya ng brown sugar. Pero madami pa siya guys eh. Oh. So, okay lang pala yung okay lang yung 3/4 cup. So, ito na ang aming kaskaron, guys, or yung tinatawag ng mga Ilocano na tinudtudok. Tinudtudok kasi meron kami nung parang pang barbecue steak. Kaso, hindi ako nakabili sa Filipino store. Kaya, tinidor na lang. Ayan. Ayan na siya, oh. So, yan guys, patitikman natin si Daddy Moody nung may brown sugar na siya. What can you say, Daddy? It's very nice. Which one you like? The one with sugar or the one without sugar? No, with sugar more nice. With sugar, more nice. Ayan. So, nagustuhan niya yung kaskaron or yung ating tinutudok. Tayo naman ang titikim. So, titikman na natin guys ang ating kaskaron. Since wala tayong pang tudok-tudok barbecue stick. So, ayan. Tinidor na lang. See? Makikita mo dito guys yung kanyang buko. At saka yung hindi mo masyadong ramdam yung coconut flakes. Kasi masyado maliliit. Ang sarap.
Ang sarap, guys. Kailangan matikman nyo to, guys. And perfect to sa tsaa. Kasi medyo may tamis na yung ating kaskaron o yung tinutudok. So, okay lang siya sa tsaa. So, ayun na nga, guys. Nakatapos na naman tayo ng isang recipe na eto, guys, pwede yung pang merienda, pwede nyo din siyang pang negosyo. And talaga naman napakasarap. Double thumbs up. Kasi ang sarap niya. So, sana matry nyo to, guys. And thank you sa pagsama sa amin sa pagluto ng kaskaron or yung tinudtudok ng mga Ilocano. Ilocano kakanin. Isa siya sa Ilocano kakanin. And thank you, guys, sa mga nag-like ulit. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi nakapag-subscribe pa. Please do subscribe. Thank you, guys, and God bless.